going to Mount Ruapehu. Ayun, at all our bags are packed and ready to go na nga mga dre. Kinagabihan pa nga lang ay inayos ko na yung mga gamit dahil nga 3 AM ang call time natin ngayon mga dre. Pagkatapos nga naming ayusin ni Pia yung aming mga cuddle buddies ay nagdatingan na yung mga friends natin mga dre. Sila yung makakasama natin mga brad sa ating trip to Ruapehu. Ayan nga at ready na ang lahat mga dre. Excited na yung anak ko. Kitang-kita nyo naman yan. Pagkatapos nga i-check ang lahat ng kailangang dalhin, eto at sumakay na si Sofia. At syempre yung cuddle buddy ko na si Idol mga dre. Eto nga at bumabiyahe na tayo mga dre. Madilim kaya naman yung high beam ko ay patay sindi. Pero syempre pag may makakasalubong mga dre kailangan patayin dahil delikado ang high beam. Gawa ng ito ay nakakasilaw sa ating mga kasalubong na motorista. Eto nga at nakita pa natin yung transformer na truck. Pagkatapos nga ng mahigit 1 oras na biyahe mga dre ay nasaksihan na natin yung relaxing na sunrise. Ngunit sa kabila ng liko sa kaliwa at liko sa kanan mga dre, eto si Sophia, masarap pa rin ang tulog. Ang biyahe nga mga dre papunta sa Ruapehu ay 4 hours and 10 minutes. Kaya naman bilang isa ako sa mga nag-organize ng lakad na to ay hinati ko yung biyahe. At nakakita nga ako ng stopover area dito sa Otorohanga na humahati sa biyahe namin ng tig 2 oras mga dre. Eto nga at nasa Otorohanga Park na kami. Syempre pahinga muna tayo mga dre dahil mahaba ang driving. At syempre umaga na, ano pa pang gagawin natin mga dre kung hindi magbe-breakfast tayo. Eto nga at may baong kaming mga camping stove mga dre. Syempre para makapagkape tayo at merong kaming baong pansit. Salamat kay Kuya Ray at kay Kuya Johnny. Here's Kuya Jay bringing the cups for the coffee. At gawa ng park nga ito at playground mga dre, si Sofia nga ay naglaro muna para makapag-stretching. Dahil nga halos 2 oras din siyang nakaupo sa kotse habang bumabiyahe kami. Eto nga at mainit na ang pansit at ready na ang kape kaya breakfast muna tayo mga dre. Alam nyo naman tayong mga Pilipino mga dre, syempre pag may mga lakaran na ganito, lagi tayong may baon na mga pagkain. Eto nga at kung napansin nyo yung dala kong box mga dre, meron pa akong mga dalang suka, toyo at kung ano-ano pa. Eto nga at may nakita pa kaming flying fox o zipline kung ano mang tawag dito mga dre. Syempre tinry ni Mrs. At kahit na medyo napapasigaw ay nag-enjoy naman siya. At eto nga si Sophia bumabalik upang itry ulit dahil nakikita nyo naman enjoy na enjoy ang anak ko. Kaya naman sa tingin ko ay good spot itong nakita ko mga dre dahil bukod sa merong toilet dito, merong mga activities na pwedeng gawin dito mga dre na talaga namang gigising sa'yo lalo na kung galing ka sa mahabang driving o biyahe. Pagkatapos nga ng breakfast at coffee, eto at naghahanda na kami upang bumiyahe ulit. At this time mga dre ay medyo mataas na ang araw kaya naman nagpakita na ang ganda ng nature dito sa New Zealand. Mga dre, talaga namang nakakamangha ang ganda ng nature dito sa New Zealand. Mapapa-amazing ka na lang talaga mga dre. Actually habang nagdadrive ako mga dre, naiisip ko na ang galing talaga ni Lord na ginawa niyang napakaganda ng isang lugar mga dre. Pero pagkatapos nga ng mahigit 1 oras na biyahe mga dre ay biglang nagbago ang panahon. Akala ko nga nung una mga dre ay parang uulan lang. Pero makailang ulit nga na nag-alarm yung kotse ko na bumababa daw ang temperature. Ayun nga mga dre, umuulan na pala ng snow dahil nga papalapit na kami ng papalapit sa Mount Ruapehu. At habang kumakapal nga ang snow sa kapaligiran mga dre ay unti-unti namang nagpapakita ang mga bundok na natatakpan ng snow. Sa totoo lang mga dre ay hindi ko alam kung saan titingin dahil talagang amaze na amaze ako. Sa punto nga na to mga dre ay yung buong paligid ay kulay puti na lang. Eto ngang si Sofia ay talaga namang sobrang excited na at gusto niya nang bumaba para lang makapaglaro sa snow. At hindi nga nagtagal mga dre ay narating na namin ang paanan ng Mount Ruapehu kung saan nandoon ang mga establishments at ang mga sikat na landmark dito sa Mount Ruapehu. Sabi nga ng mga kasama namin na nakapunta na dito noon ay maswerte daw kami dahil nga ngayon ay sobrang kapal ng snow mga dre. At ayun nga mga dre, medyo mahaba na ang video natin for today at sa dami ng mga clips na nakuha namin ay hindi kasya sa isang episode lang mga dre. Kaya naman samahan nyo kami sa part 2 ng episode 7 mga dre kung saan ipapakita naman namin sa inyo yung pag-akyat mismo doon sa taas at yung pagsakay namin sa gondola
Gondola at yung ski area ng Skywaka. At kung ano-ano pa ang mga pwedeng makita at gawin doon mga dre. Again, maraming salamat po sa mga nag-follow, nag-likes at nag-shares ng videos namin. See you in part 2. As always, good vibes and God bless mga dre.